Okay, let's pray. Father, we come before you this very morning. Thank you, Lord, for the life of each and every one. Thank you so much, O God, even for this beautiful day that you have given us, Lord, to come together to worship and magnify you. Father, thank you. Bless your word that we are about to hear this morning. Bless our hearts, O God. And I pray to just give us the divine wisdom, the divine understanding, that we may understand and receive the message that you want us to receive. Bless your people, Lord. Bless your word. Bless each and everyone's heart as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, I pray, O God, even those who are joining us online, extend your hands upon each and everyone. Work out your purpose in our lives, Lord, as we listen to your word. Accomplish your plan upon your people. For we know that your word will give us direction. Your word will give us strength. It will give us salvation, Lord, and guidance which way to follow, so that we will not be dissuaded in our walk with you. Father, thank you. Bless now your people. Bless each and everyone, Lord. Father, I pray, use your servant. Let me decrease, O God, and you increase, and let your name be glorified. Father, thank you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, pwede po tayong maupo. Magandang umaga. Talagang magandang umaga. Huh? Salamat sa Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa sa inyo. Dahil alam ko po na nanggaling kayo sa iba't ibang lugar na kahit malayo, but you determine to really come because you love the Lord. And I believe that you came and your motivation is you love God because you love God. Kaya kahit malayo, kahit maaga kayong gumising, alam ko yan, yung iba sa inyo, because nanggaling yung iba sa inyo, 6 hours. 6 hours drive. Imagine that. But ganun talaga kung tayo'y nagmamahal kay Lord. Di bali, hindi kayo lugi. Alam ninyo, sabi ng salita ng Panginoon, I know your deeds. I know your faith. I know your service. I know your sacrifice. Sabi ni Lord doon sa Revelation chapter 2 verse 19. Kaya alam ng Panginoon ang sakripisyo ng bawat isa. Alam ng Panginoon ang perseverance ng bawat isa. Alam ng Panginoon na nagpuyat ka. Alam ng Panginoon kung saan ka nanggaling. Kung alam ng Panginoon, ano po ang i-expect ninyo na in return from Him? Of course, God will bless you. Kaya sabi ko kanina, walang malulugi, hindi sayang ang sakripisyo ng bawat isa. Amen? Okay, so of course, gusto kong iparating ang pagbati ng ating mga bishop, si Tatang Bishop, and of course, Mother, and our global Bishop Rachel. At hindi din mawawala ang pagbati ng ating mga kapatiran sa Hong Kong. So, may God bless everyone. And belated Happy Mother's Day sa mga mothers. Yan. Ayan, kamayan ninyo mga mothers dyan at sabihin ninyo Happy Mother's Day. Nag-greet ba ninyo ang mother nyo sa Pilipinas? Baka hindi pa ninyo nag-greet ang mother ninyo sa Pilipinas. So, okay.
So this morning, we praise God because God had gathered us here. And I believe that iba-iba po ang sitwasyon ng bawat isa. Sino ang walang problema dito? May I see your hands? Yung walang problema. Sino ang maraming problema? Alam ninyo, kung marami kayong problema, marami kayong testing, ibig sabihin, buhay na buhay kayo. Ganon. Dahil ang patay, hindi alam magproblema yon. Ang buhay lang ang namuproblema. Kaya, kung marami kayong problema, talagang buhay na buhay kayo talaga. Kaya ang papag-aralan natin ngayon, after my preaching, palitan ninyo ito Palitan ninyo kasi to avoid Okay. Our topic this morning is about how to deal your crisis. Yeah. How to deal yung crisis mo, yung problema mo, yung sitwasyon mo, yung katayuan mo, yung kahirapan mo. Ano pa? Yung pinagdadaanan mo. Iba-iba po ang pinagdadaanan natin sa buhay. Iba-iba po ang problema. Pero ganun talaga. Hindi pare-parehas ang problema. Kasi kung pare-parehas ang problema, boring. Di ba? Yes, boring kung pare-parehas ang problema. Kaya iba-iba ang problema. Kung ano ang bagay sa'yo, yan ang problema mo. No? Yes, kung ano ang bagay sa'yo, yan ang ibibigay ni Lord. Amen. Kaya kayong matataba, yan ang bagay ninyo. Kasi yung mapapayat, kung ganun ang katawan nila, hindi nila bagay. Kaya, okay. How to deal your crisis. Okay? Sabi ko kanina, ang daming, sa paglalakbay namin, paglalakbay namin with Pastor Nathaline, maraming napapakinggan, maraming nai-encounter na problema. Maraming counseling. Kahit sa gather na lang, marami nang nai-encounter na mga problema. That's why I decided to share with you how to deal your problems. Because whether we like it or not, bilang isang buhay na Kristiyano, hindi at hindi mawawala ang problema. Hindi mawawala ang testing. Dahil kung wala kang problema, kung wala kang trials, ibig sabihin, patay ka na. Pero kung marami kang problema at nararamdaman mo yan, ibig sabihin, buhay na buhay ka. Pero kailangan natin, paano tayo, anong gagawin natin para ma-deal natin ang ating mga problema sa buhay. Maraming may problema dyan sa pamilya. Yan. Buti nga sabi yung isa, anong sabi mo kanina? Buti kahit may sumisingit, walang sumasabit. Ganun. Alam ninyo, may kasabihan na, layuan mo ako. Tukso, layuan mo ako. Hindi yung tukso ang lalayo. Ikaw ang
lalayo. Kaya kahit may sumisingit, walang sumasabit. Hallelujah. Okay? Genesis chapter 6. Saan ako? Ay, doon pala. In Genesis chapter 26, is starting, let's read verse 1 and 2. Okay. Now there was a famine in the land. Besides the earlier famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. Okay? The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live." Verse 3. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Mag-stop muna tayo doon. So makita natin dito na kahit sa time ni Abraham, may famine. Ang famine, problema. Amen? It represents problem. Kung famine, walang ani. Kung famine, walang tubig. Isn't it? Kaya nga, walang pagkain dahil walang tubig. So on that time, yan ang problema. Anong problema mo ngayon? Sabi yung isa kanina, dito niya naranasan yung kumain ng rice. Bakit wala yung tissue? Ay, nandito pala. Kumain ng rice with asin, tuldok. Tuldok. Alam niyo, naranasan ko din yan. Pero sa Pilipinas, sa aking paglilingkod sa Panginoon. Pero napakabuti ang Diyos. Si Pastor Nathalyn, doon sa Fokoy ba yun? May pinapakain siyang uwak. Yung mga yung expired na mga bread. Yan, nilalagay doon. Mamaya, darating yung uwak. Yan. Noon, uwak ang magpapakain ng tao. Ngayon, tao ang nagpapakain ng yeah. But let us just discuss that later. Okay. So may famine. May famine in the land. Yan ang problema. Kaya sabi ng mga Israelite, let us go to Egypt. Yeah. Siguro mga kasama, if you read the word of the Lord, di ba gusto yung mga Israelite na bumalik sa Egypt? Dahil may pagkain doon. Dito walang pagkain. There are bread. Doon po, maraming supply sa Egypt. Pero ano ang sabi ng Panginoon kay Isaac? Tingnan natin. Sabi ng Panginoon, do not go down to Egypt. Do not go down to Egypt. Kung minsan, marami tayong problema dito, maraming problema doon, dito, maraming pangyayari.
Kung minsan gusto natin aalis dahil maraming problema. Kung minsan sasabihin natin, maraming problema dito. Pupunta na ako sa Australia. Oh. Oh, ganun na ang trending ng pangyayari dito sa Japan, di ba? Australia. Sa Hong Kong, sa Hong Kong, yan, sa Canada, sa Europe. Pinipilit nila kahit mayroon silang employment, kahit open ang employment nila, kung minsan tiniterminate nila ang trabaho just to go to another place. Dahil ang akala nila, mas maganda or, ano yung sabi nila? Green pasture. Ganun. Pero pagdating nila doon, maraming nagsisisi. Alam ninyo mga kaibigan, and the people of Egypt, the Israelite people, gusto nilang papunta, babalik sa Egypt. Dahil maraming pagkain doon. Maraming tinapay doon. Maraming bawang doon. Maraming meat doon. Ano pa? Maraming sili doon. Ano yung gusto-gusto ng Japanese? Wasabi? Yan. Ay, maganda yung wasabi kung inaantok kayo, no? So makita natin dito na may nakita si Isaac at mga Israelite kung bakit gusto nilang bumalik sa Egypt. Pero sabi ng Panginoon, do not go to Egypt. Do not go to Egypt. Ang sa Egypt pala ganito. Sa Egypt pala kung bakit on that time maraming pagkain, because Egypt, malapit pala sila ng Nile River. Yan. Kaya nasusuplayan. Kung Nile River, of course, may tubig, kaya may pagkain. May bread, may supply. Yeah. That's why, dahil may Nile River, there is food. Pero doon, kung saan sila Isaac, walang pagkain. Famine. Pero sabi ng Panginoon, do not go to Egypt. Do not go down to Egypt. Bakit? Kung minsan, bakit pinapayagan ng Panginoon ang iba? Bakit hindi tayo? Bakit ganon? Dahil kung minsan akala natin tama ay hindi pala. Kung minsan ang akala natin tama, pero mali pala. So, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Tingnan ninyo The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Next verse. Stay in this land for a while. Stay in this land for a while. Kaya, ang pagtira ninyo dito din for a while. Crisis is for a while. Staying here is not permanent. Maliban siguro sa mga permanent. Okay? But staying here is for a while. Kaya yung problema mong yan, for a while. Hallelujah. Ibig sabihin, may ano yan, may measure yan. At
kung matapos mo ang kontrata mo dito kay Lord, yung for a while, then that is the time that God will allow you to go somewhere. Baka sabihin niyo, Pastor, paano ko malaman? Paano ko malaman na dito pa rin ako? Or pauuwiin ako ni Lord? Or papuntahin ako ni Lord sa ibang bansa? O bakit maraming reaction doon? Tuturo ko sa inyo. Kung nag-drive na ang brook, then doon ka itatransfer ni Lord. Kagaya ni Elijah. Nag-dry na yung brook, kaya sabi ng Panginoon sa kanya, okay, you go eastward of Jordan. You go there. And I prepared a raven to supply your need. So ibig sabihin, kung saan ka dadalhin ni Lord, naka-provide na, naka-ready na yung provision. And tapos, noong nag-drive na uli, wala na uli, sabi ni Lord, okay, you go to, saan yun? Sarifat. And I command a woman there to supply your need. You see? Kaya kung tama yung sabi nila, where God guides, God will provide. Tama yun. Tama yun. Kaya, ang napakagandang gawin para yung crisis natin ay hindi tayo palaging nag-i-struggle is trust the Lord. Trust God. Ayan ang gagawin natin. Okay. Hindi pa nasagot yung tanong ninyo. Makatanong ninyo yan. Paano? Kung malalaman. Kung itatransfer ako ni Lord. Ayan nga sabi ko, when the brook dried up. Kung wala ka ng trabaho, ayan na. Kung nag-a-apply ka at close na ang visa mo, yan na. Pero paano mo malalaman na drive up na yung broke kung hindi ka naman nag-a-apply? Diba? Paano mo malalaman? Kung talagang mag-a-apply ka at wala talaga, then surely, absolutely, there is another step. There is another place for you. Pero kung sabihin mo, ay punta ako doon daw ako dadalhin ni Lord. Have you tried your best to look for Him dito? Mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Dahil bawat isa sa atin, kung bakit dinala tayo ng Panginoon sa isang lugar, dahil may mission ka doon. Kung bakit ka pumunta dito at dito ka na born again, naging anak ng Diyos, special ka talaga. Nag-eroplano ka pa bago ka ma-born again. Diba, nag-eroplano ka ba? Imagine that. Talagang high-tech ka. Imported ka. Dahil may plano si Lord sa'yo dito. May plano si Lord kung bakit ka dinala dito.
Maybe some of you, gusto ninyong pupunta sa ibang lugar. Pero hindi na open para sa inyo. Nung nag-apply ka ng Japan, madali ang pagpasok mo dito because this is your territory. Dito ka dadalhin ni Lord. Otherwise, kung hindi ka dinala ni Lord dito, kung hindi dito ang talagang teritoryo mo, baka sa Iraq ka. Gusto ninyo sa Iraq or sa Iran? Maraming nag-apply sa inyo sa ibang lugar, pero ang bagsak ninyo, Japan pa rin. Why? Because this is your place. Okay. Do not go down to Egypt. Alam ninyo mga kaibigan, Egypt represent worldly. Alam ninyo mga kaibigan, kahit ganon, it's good that Isaac obeyed the Lord. So in verse 3, tingnan natin verse 3, tama ba yan? Stay in this land for a while, and I will be with you, and will bless you. For to you and your descendants, I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father, Abraham. Kasama pangako ng Panginoon yan. Napakaganda, sabi niya, I will be with you and bless you. Ito ang land na promise sa father mo. At sa gutom at hirap, sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Praise the Lord. Sasamahan kita. Kaya you see, how to deal with our crisis is stay. Obey the Lord. In times of testing, in times of trials, stay and obey God because, sabi niya, I will be with you. This land is the promise of God to your forefather. Kahit may gutom dito, kahit walang tubig dito, pero sasamahan kita, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sasamahan kita. Remember this. Kahit wala kang Nile River, but mayroon akong ulan, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Wala kang Nile River, pero mayroon akong ulan, sabi ng Panginoon. Ang tubig nila, galing sa Nile, dito sa baba. Pero ang tubig mo, galing sa taas, sabi ng Panginoon. Ang galing ni Lord. Ibig sabihin, kailangang matuto tayo na mamuhay sa kapangyarihan ng Diyos. So that even trials and testing will come sa buhay natin. Nandoon pa rin yung pananampalataya natin. Nandoon pa rin yung faith natin sa Panginoon na kahit walang tubig, pwedeng magbigay ng Diyos ng ulan. Kahit wala tayong Nile water, but there is a water from heaven. The water is from the river of Nile, but our water is from the hand of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. You see, do not trust bread in Egypt. Dahil yung mga nagtatrust ng mga bread of in Egypt, their mind is in Egypt. Yung palaging iniisip ang mga pagkain doon sa mundo.
mga gawain sa mundo, mga makamundong gawain. Remember this, mga kaibigan. Ilagay ninyo sa isipan ninyo ito, mga kapatid. Kung ang isip mo at ang desire mo ay yung bread sa Egypt, i-offer ng Egypt yan sa'yo. Pero mamaya, Egypt will enslave you. Egypt will enslave you. I-offer yan. Free. Yeah. Masaya. Maganda. No? Parang walang problema. Pero mamaya, if you go down to Egypt, Egypt will enslave you. Kaya, kailangan na magiging matatag tayo, and we need to trust the Lord in every situation that we are encountering in life. Amen? Yes, marami kayong problema dito sa Japan. Marami kayong problema. Kahit saan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kung Kristiyano ang isang tao, hindi mawawala ang problema. Walang Kristiyano na walang problema. Walang church na walang problema. Kaya kung naghahanap ka ng church na walang problema, wala kang mahanapan, sigurado yan. Yes, sigurado yan. Kaya, you better continue to serve the Lord. Amen? Tingnan natin dito, in verse 12, let's read in verse 12. Tingnan ninyo, si Isaac, sabi niya dito, Isaac planted crops in that land. And the same year, reaped 100-fold because the Lord blessed him. You see? Napakaganda. Sabi ng Panginoon, do not go down to Egypt. Kahit walang ulan, kahit walang pagkain. Pero ang napakaganda, suddenly, sabi niya, Isaac planted. Tingnan ninyo ito. Isaac planted and God bless him. Anong ibig sabihin nito? You need to learn to plant even in times of no water. Hallelujah. Paano ka magtanim na walang tubig? Si Isaac kahit walang tubig. Sabi ng Panginoon, you stay here, do not go down to Egypt. Because this is the place that God had blessed I promise to your forefathers. And even there is no water, Isaac planted. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, in times of crisis, we need to activate, we need to strengthen our faith. Yung faith natin ang kumilos. Kaya si Isaac, kahit walang tubig, nagtanim. Nagtanim pa rin. Because, sabi ng salita ng Panginoon, faith without action is dead. Faith without action is dead. He planted and God blessed it. Why? Because sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Wow! At sabi doon,
And the same year, you see this same year, anong nangyari? Isaac reaped 100-fold because the Lord blessed him. Oh, hallelujah. This same year, Kaya, kahit maraming pagsubok, kahit maraming krisis sa buhay, yung paigtiin natin, yung pananampalataya natin, huwag tayong huwag natin talikuran yung pangako ng Panginoon. Bagkus, doon tayo. Doon tayo kakapit sa pangako ni Lord. You see, Isaac planted. Isaac acted. He has that faith that even no water, God bless him. And alam ninyo, kung minsan ang mapagsubok sa buhay natin ay inaalaw ng Panginoon para magiging matatag tayo. Pero hindi na tayo pinapabayaan. Hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Dahil, sabi ko nga, yan ang pangako ng Panginoon. But be careful. Always be careful. Egypt can give you bread, but later you will be slave of Egypt. Kaya in times of crisis, you need to cling to the Lord. Kaya habang dumadami ang pagsubok, doon tayo magmamatured at lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya anuman ang problema mo, anuman ang sitwasyon mo, yung pananampalataya mo. Even there's no water, you plant. So we can sing in here, but because of the blessing of God, God sustained Isaac. Because of the promise, and Isaac acted and cling to the promises of the Lord and obey God. Hindi pinabayaan ng Panginoon. Ang napakaganda dito, tingnan ninyo, ang tubig nila ay galing sa baba. Pero ang tubig ni Isaac galing sa taas. Wow, napakaganda. Ang tubig nila galing sa baba, sa Nile River. Pero ang tubig ni Isaac galing sa taas. Hallelujah. You see, God can provide. God can give solution at katugunan ng ating problema. Lahat tayo, iba-iba lang ang problema natin. Siguro kayo, problema sa trabaho. Kayo, problema sa pamilya. Lahat tayo may hinaharap. Kagabi nga, kahapon. My sister called me. My sister called me. Ang kapatid ko, kasi bago ako pumunta dito, sinamahan ko yung kapatid ko na nag-MRI. So inaantay namin kung ano ang resulta. Yung kapatid kong yan, she was diagnosed with stomach cancer. Kaya, ang nangyari, to cut the story short, nag-chemo siya ng 7 cycle. 7 cycle yung chemo niya. Hindi makakain sa kanyang mouth. Ang ginawa nila, may butas na doon kumakain ng mga nabiblend na pagkain just to restore ang kanyang health, kalakasan, para siya'y makimo. Nung nakimo siya, hindi kaya yung katawan niya, yung pang 8 cycle. So, she was operated. Nung na-operate siya, naputol yung stomach niya, 1/3 lang ang natitira. 1/3 ang natitira. But this time,
Yesterday, kinumusta ko at sabi ko, kumusta naman? Kasi nga inaabangan namin yung resulta ng MRI niya. Yeah? Dahil ang akala namin, mamamatay yun. But yesterday, sabi niya, ate, sabihin ko na lang ang totoo, sabi niya. Makimo pa ako ng 12 cycle. Because yung liver daw niya. Yung liver niya kasi medyo naapektaran. Pero ngayon, talagang nagwaras. Kumalat na. At sabi niya sa akin, ate, sabihin ko lang sa iyo ang totoo. Sabi ng doktor, sabi niya. Sabi ng doktor sa akin, sa 12 cycle ang chemo ko. Pero makikimo ako na parang pangdagdag lang ng buhay ko. Sabi niya. At yung gamot na iti-take in ko plus yung chemo ko, sabi ng doktor, ang pinakamahaba na maaabot na buhay is 3.5 years. So it means, if it is good yung pag-response ng katawan niya sa chemo at mga medicine niya, mabubuhay lang siya ng 3.5 years. Pero kung hindi maganda ang response, baka kulang pa. Baka wala pang 3.5 years at kukunin ni Lord. Sabi niya sa akin, ate, sasabihin ko na bukas sa anak ko. Sabi niya, iisa yung anak niya, lalaki. Sabi ko naman sa kanya, okay, sabihin sa anak mo. Sabi ko, sabihin mo sa anak mo pero hinay-hinay lang. Sabihin mo sa kanya na ganito na ang sitwasyon ko and help me to pray. Damayan mo ako na manalangin sa Panginoon dahil kahit ganun ang sabi ng doktor, pero it's good at sabi ng doktor, kahit ganito ang taning, ganito ang sinasabi ko, pero alam natin na may Diyos naman na pwedeng gagawa ng miracle. Yan po ang great comfort niya. Yeah? Sabi ko, mahirap pala kung may kapatid ka na ganun, na binigyan nila ng taning na malalaman mo na ganun. Mahirap pala. Yeah? But it's good. Wala nga. Sabi nga natin, we need to trust the Lord. In every situation, we trust God. In every situation, ang Lord na lang ang kakapitan natin. Yeah? Kaya sabi ko sa kanya, God allowed it. Let us just give everything to the Lord. Because our life is in His hand. Yeah? Kung minsan, mahirap mag-encourage. But we need to encourage ourselves too. Kaya, ganun. Ang daming mga bagay-bagay na akala ko okay na. Dahil medyo bumabalik na yung kanyang gumaganda ang kanyang physical. Akala namin mamamatay yun talaga. Sunod-sunod pa nga ang nangyari. Namatay yung nanay namin. Tapos namatay na naman yung kuya namin. Tapos 3 months yun. Kaya na-rebuke ko talaga. Nung namatay yung nanay namin, after 3 months yung kuya namin. Tapos after 3 months, ayan, na-diagnose na naman ito na may cancer. Nagsabay pa sila sa kuya namin na dinala naka-ICU. Ongoing yung operation ng kapatid ko. Naka-ICU na naman ang kuya namin doon sa La Union. Ang akala ko nakasurvive niya. Nakasurvive siya. Yeah? Kaya, ayan. But ngayon, parang mas lalo na naman dahil mas lalong nataningan ang kanyang buhay. But still pa rin. Kakapit pa rin sa Panginoon. Kaya ayan, tinawagan ko ang mga kapatid ko. Sabi ko, ganito na ang sitwasyon ng ading natin. Hindi ninyo alam kasi ako lang ang sinabihan. Tinawagan ko sila, ganito na ang sitwasyon ng ading natin. Sinabihan na ng doktor.
nakita pala yung kapatid namin na doktor, yung resulta. Pero sabi niya, hindi ako ang dapat. May protocol ng mga doktor na kung ikaw ang doktor niya, dapat ikaw ang mag-explain sa kanya. Ganon ang buhay, mga kapatid. But we thank the Lord because we have the promise of God. And nandyan ang pangako ng Panginoon. Kaya yan po ang pinanghawakan ni Isaac. Yan po ang pinanghawakan ni Isaac. Ano ang sabi ng Panginoon? Let's go to verse 13. And verse 13, tingnan ninyo. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Tingnan ninyo, mga kaibigan. Di ba? Ang testing for a while. Ang pag-stay for a while. But if you commit to the Lord and trust God and obey the Lord despite of the situation, you see, Isaac planted and God blessed it and harvest how many? 100-fold, sabi niya doon. Until, ayan, binagpala ang nagtitiwala sa pangako ng Panginoon. Yan. Pagpalain ng Panginoon ang nagtitiwala sa kanyang pangako, ganun ka din. Walang-wala ka ngayon. Pero, kung ikaw ay patuloy na maglingkod sa Panginoon sa pananampalataya mo, kinaiinggitan ka pagdating ng panahon. Why? Because God will bless you. Paano ko i-bless ng Panginoon? Ganito pa rin ang sahod ko. Ganito pa rin ang sahod ko. Bakit? Wala ngang ulan eh. Walang ulan, nag-harvest pa rin si Isaac. Ano ang sekreto ni Isaac? Kahit walang ulan, kahit tuyong-tuyo, walang tubig, nagtanim pa rin siya. Nag-obey pa rin siya sa pangako, sa salita ng Panginoon, sa command ng Panginoon. At ang pag-o-obey niya sa pangako at salita ng Panginoon, ayan, tinupad din ng Panginoon ang pangako niya kay Isaac. And the same with us. Hindi kailangang umalis ka. Hindi kailangang hanapin mo ang green pasture. Pipilitin mo. I tell you, you stay in the land and God will bless you. Kung matatapos na ang kontrata mo kay Lord dito, doon ka aalis. At kung aalis ka, idadirect ka ni Lord. Kung idadirect ka ni Lord, inihanda ni Lord kung ang blessing, ang provision para sa iyo. Pero kung pagpipilitin mo, tapos pumunta ka doon, wala na pala yung provision. Siyempre, di naman doon kasi ang direction. Di ba? Tapos nagsisisi ka na. Pero, huli na ang lahat. So, anong gagawin mo? Dapat kiti solusyon. May solusyon. Ang solusyon is ganito. Suffer the consequence. Yes, suffer the consequence. Para mag-stop yung consequence, kahit ganon, magsisi ka at ipagpatuloy maglingkod sa Panginoon. Yan. Baka maawa pa ang Diyos. At pagpalain ka ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Kung minsan alam ninyo, hindi natin alam, parang kung minsan sinasabi natin, Lord, bakit ako? Minsan ganun. Bakit
ganito ang buhay ko? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Kung minsan hindi natin nauunawaan. Pero alam niyo, may istorya na, mayroon daw mag-ama. Pumunta daw sila doon sa mountain. Sabi yung mag-ama, yung ama, sabi niya, anak, sabi niya, you stay here under the tree. And I will go there and get something, sabi daw yung ama. So nakaupo yung, yung anak doon sa silong ng under the tree. Tapos mamaya, may napakinggan niya na natinig ng kanyang ama. Sabi daw yung ama, anak! Sabi daw niya, dapa! Naku-confuse daw yung anak. Pero, dahil gusto niyang mag-obey sa ama, dumapa siya. Tapos mamaya, sabi niya, anak! Tayo! So, ang ginawa ng ama ay yung anak, tumayo. Tapos sabi ng ama uli, anak! Takbo! Kaya tumakbo yung anak. Tumakbo kung saan ang kanyang tatay. Tapos sabi niya, tatay, ano ba ang ginagawa mo sa akin? Niya, bakit mo ako pinapadapa? Tapos pinapatayo at pinapatakbo. Sabi daw niya, ganito kasi anak, sabi daw yung tatay. Nung nakita ko, nung lumingon ako at lumingon ako kung saan ka, nakita ko yung ahas na gumaganon. Gumaganon na gusto kanyang abutin, sabi yung tatay. Kaya sabi ko, anak, dapa. Pero nakita ko na bumalik siya. Sabi ko, tayo. At sinabi ko, takbo. Kaya hindi ka nakagat ng ahas dahil sumunod ka sa sinasabi ko. Ganun mga kaibigan. If we will just obey, God knows what He is doing for us. If we will just obey, God knows our future more than we know our future. At kailanman hindi magkakamali ang Diyos. Palagi kong sinasabi na walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. And kaya patuloy lang tayong mag-obey kay Lord. Patuloy lang tayong tumayo sa pangako ng ating Panginoon. Patuloy lang tayong na mag-stand firm, magiging matatag sa ating pananampalataya. Dahil alam po natin mga kaibigan, sabi ko, walang malulugi sa paglilingkod sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan. Kaya makita natin dito that God prosper Isaac. But remember, prosperity in life is not all about money. It's not all about money. Ang prosperity. Tingnan ninyo si Joseph. Sabi ng Panginoon, when Joseph nandoon sa bahay ni Potiphar, God prosper Joseph. Walang pera si Joseph doon dahil slave siya. When Joseph is in the prison, God prosper Joseph. Bakit pinag-prosper ng Panginoon si Joseph? Because si Joseph, ginagawa niya ang trabaho na ng mabuti. Joseph is doing well. Ganon din sa atin. God will prosper us. Alam niyo si Joseph, marami ding pagsubok yan.
Alam natin na dahil sa jealousy, anong ginawa ng mga kapatid niya, si Joseph? Unang-una, inilagay doon sa balon. Right? Inilagay nila doon sa balon. Buti sabi niya, si Judah ba? Sabi niya, wala tayong mapapala kung nandyan lang ang kapatid natin doon sa, sa balon. Gagawin natin. Ibinta natin. Bininta nila sa businessman. Then, ang businessman dinala doon sa Egypt, ibininta uli kay Potiphar. You see, alam ninyo, may pastor tayo na ganun. Bininta yung nanay niya, tapos ibininta uli. Praise the Lord, hanggang ngayon nakatayo ang pastor natin na yan. Mahirap maibinta kaya. Kahit sasabihin nga lang, bakit hindi kayo magkamukha? Mas maganda siya. Medyo ibang na. How much more kung ibinta mo ang kapatid mo kung naibinta ka. So, ayan. Ibininta si Joseph kay Potiphar. Pinagbintangan na naman yung asawa ni Potiphar. So, ano ang nangyari? Na-i-prison si Joseph. But praise the Lord, God prospered Joseph. Until si Joseph ay nakarating doon sa palasyo. Hindi pwedeng si Joseph ay manggaling dito sa balon at tatalon doon sa palasyo. Ang mga pagsubok pala na dinaanan ni Joseph ay mga stepping stones para makarating dito sa palasyo. Ganon din sa buhay natin. Kung minsan sunod, kung minsan hindi natin nauunawaan. Pero, kung tayo'y nag-o-obey sa Panginoon, alam at alam natin may ginagawa si Lord sa buhay natin. And that is the promise of God. Things will work together for good to those who love Him. That's why, even testing will come, trials, circumstances, if you love the Lord, things will work together for good. The bad things will turn into good things. Why? Because you love God. But if you does not love God, the bad things will remain bad things. Why? Because you does not love God. Kaya yan, ang solusyon pala ng krisis natin sa buhay, yung talagang mag-obey tayo at kakapit pa rin sa Panginoon. Ano mang problema, alam natin nandiyan si Lord. Ano mang sitwasyon na parang imposible, basta mag-obey tayo. Si Isaac kahit walang tubig, kahit may famine, pero nagplant pa rin. He acted. Yung faith niya, may action. Ano ang nangyari? Ayan, hindi na-i-bless ni Lord. Kaya makita natin dito that Isaac act on it sa promise ng Panginoon. Or Isaac obey. He started to obey and continued to obey until he became a very, very wealthy. Hallelujah. Kaya kung sinimulan mo ng maglingkod sa Panginoon, kahit may testing, tuloy pa rin. Amen? Tuloy pa rin. And God will bless you. Kaya wag kang magkukwit. Never, never, never na magquit. Alam ninyo, ang blessing, ang bless na word is, it means God will activate something that was downloaded to you. That's why, every time you have crisis, you learn to call God. Yeah? Kaya ganun pala, kung bless ka,
Yeah? Kung blessed ka, mayroon palang na-download na sa'yo. At every time na may crisis ka, you learn to call the Lord. Kaya blessed ka because you know how to call God. You know how to call God. Tingnan ninyo, kung minsan, ang mga tao, kung may krisis sa buhay nila, wala. Ano ang unang tinatawagan? Bombay. Di ba? Yes, di ba? Bombay. Oh. O sinong nagtumatawag ng Bombay dito? Para mangutang, no? But, you see, God activate Isaac. Kaya, nagtanim si Isaac kahit walang tubig. Yeah? At ito'y nakadesign sa kanya. Alam ninyo, nakadesign sa atin that God will bless us if we obey. If we obey, God nakadesign niya that God will bless us. Sabi niya, I will never leave you, I will never forsake you. Ay, nagpatuloy si Isaac. Hindi nagkukwit si Isaac. Until he became very, very wealthy. Kaya mga kaibigan, kung leader ka, galingan mo. Amen. Mas galingan mo. Kung cell group leader ka, do it well. And God will bless you. Alisin natin ang tiwala natin sa sarili natin. Alisin natin ang tiwala at focus natin sa Egypt. Ano ang gagawin natin? Obey and trust God. Obey and trust God. Sisingilin at sisingilin tayo ni Lord. Alam niyo kung tayo kakapit sa ating Panginoon, the Word of God is applicable to you. The promise of God is applicable to you. But if you turn away from the Word of God na nakilala mo, sisingilin ka ng Panginoon mula din sa Kanyang salita. Sabi ko nga, yung testimonyo ko na nung namatay yung tatay ko, ako ang naglibing sa tatay ko. Natesting din ako dyan. Pero, nung after na nailibing ko yung tatay ko, sabi ni nanay, kung ako'y mamamatay, ikaw din ang maglibing sa akin. Kung mamamatay ako, ikaw din ang maglibing sa akin, sabi niya. Pero parang tumatawa ako dahil, syempre, parang ano ba, hindi nangyayari kasi Hindi, parang ano. Tapos, paglipas ng panahon, yung namatay kasi yung tatay ko, about more than 10 years pa bago namatay yung nanay namin. Nanay namin, kapapatay na nung last year ng February. Yan. Tapos parang nakalimutan ko na yan. Parang magaan lang. Parang magaan lang nung sinabi ng nanay ko yun. Pero alam niyo, last year, February, umuwi kami katatapos ng anniversary ng Hong Kong in Macau. So umuwi kami. And kinabukasan, dumating kami sa Baguio, gabi na. Kinabukasan, uuwi sana kami sa La Union dahil doon sila sa La Union. Kasama kami sa mga kapatid ko na nasa Baguio, bababa kami sa La Union. Alam niyo, kinaumagahan, nakatanggap ako ng text. Nakatanggap ako ng text. At sabi yung text na yan, patay na. Patay na si mama, sabi nila. Ayun yung text. Alam niyo yung pagtanggap ko, pagbasa ko yung text na yan, walang naunang pumasok sa isipan ko. Ang naunang pumasok sa isipan ko, yes, yung sinabi ng nanay ko, kung mamamatay ako, ililibing mo ako. Walang naunang pumasok yung utos ng nanay ko,
Imagine how many years na parang nakalimutan ko. Pero on that time, bumalik. Sabi ko sa sarili ko, nung namatay yung tatay ko, parang okay lang dahil nandoon yung nanay. Pero noong namatay na yung nanay ko, sabi ko sa sarili ko, kaya ko kaya. Kasi sa ganyang sitwasyon, emosyon ang kalaban. Emosyon ang kalaban. Sabi ko, kaya na magsalita. Kaya ko kaya mag-officiate ng burial ng nanay ko. My point in here kung bakit sinasabi ko ito is, parang magaan lang yung mga salita ng Panginoon. Kung minsan parang magaan lang na tumimo sa puso natin. Parang magaan lang na tatanggapin natin ang salita ng Panginoon. But I tell you, there will be a time na ang salita ng Panginoon ay babalik. Ginawa mo ba itong utos ng Panginoon? Itong kapatid ko na natangningan, dahil akala namin mamamatay siya. Alam mo, sabi niya, alam mo ate, nung alam ko nang kukunin ng Panginoon, akala ko kukunin na ang Panginoon ang buhay ko. Sabi niya, doon ko na-realize na wala palang bagay na napaka-importante sa mundong ito. Sabi niya, hindi mo maisip ang anak mo, pera mo, or anuman. Iisang bagay lang ang alam mong natitira na napaka-importante. Yung paglilingkod mo lang sa Panginoon. Sabi niya. Kaya sabi ko sa kanya, ayan, God allowed it so that may alam kang sasabihin. Pang-encourage sa mga tao. Kaya ito mga kaibigan, yung paglilingkod natin sa Panginoon. That whatever problem, whatever situation na mai-encounter natin sa buhay natin, patuloy pa rin tayo. Kung ano man ang kamali na nakikita natin sa simbahan, sabi ko nga, walang perfect na simbahan. Kung may nakita ka na kamali ng leader mo, hindi yan ang dahilan para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Dahil sa paglayo mo sa Panginoon, hindi yung leader mo ang nalulugi, kundi ikaw din ang nalulugi. Bakit pinayagan ni Lord na nakita mo yung kamalian ng kapatid mo? Pinakita ni Lord para ipanalangin mo. Dahil alam ni Lord, yan lang ang pwede mong maitulong. Yan ang weapon na malakas na pwede natin maitulong sa bawat isa sa atin. Ipanalangin mo. At kung gagawin mo yan, sabi ni Lord, you reap what you sow. Pagdating ng panahon na ikaw din ang manghihina, pagdating ng panahon na ikaw din ang nangangailangan, you will reap what you have sown. Amen? Pero kung ang ginagawa natin, ikaw kasi, wala ah. Ginaganon natin, pero sa katotohanan, mas maraming nakaturo sa atin, di ba? Ginaganon tayo, pero mas maraming nakaturo sa atin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Patuloy po tayong gagawin dahil alam at alam natin na ang Diyos ay hindi po natutulog. Yan. Di po natutulog. At ang Diyos, pagpalain tayo. One story. 12:00 gaya man pasado. May isang karpentero.
Sinong karpintero dito? Gumagawa ng, nagbibuild ng bahay. Okay? Nagbibuild ng bahay. Sabi niya, marami siyang nagawang bahay. Pagdating ng panahon, sabi niya sa amo niya, marami na akong nagawang bahay. I think, kailangang uuwi din ako para gagawa din ako ng bahay ko. Pero sabi yung amo niya, please give me one favor. Sabi daw yung amo niya, please give me one favor. Gagawa ka ng isang bahay, sabi niya, for me. You do it. Gagawin mo yung bahay na yan. Yung mga maganda at mamahalin na parts of the house, you build that house na sa tingin mo, iyan ang best na gagawin mo. And then, after that, you can go home. So, dahil gusto niyang umuwi, ang ginawa niya, sige lang, basta bili ng bili, kung ano-ano, basta magawa lang yung bahay. Ganun. Ang order ng amo is, yung best material, yung best house ang gagawin mo. Yan. Pero ang ginawa niya, dahil gusto niyang umuwi, sige lang, kung ano ang kwandet. Ang importante, matapos. Ganon. Then after that, pagkatapos yan, sabi niya sa amo niya, Sir, halika, tingnan mo yung bahay na ginawa ko. Dahil tapos na. Dahil tapos na. Siguro oras na para uuwi din ako at magbibuild ako ng bahay ko, sabi niya. Tapos pumasok yung employer niya, yung amo niya. Sabi niya, dahil marami kang na-build na bahay at ginawa mo yan, gusto kitang i-bless, sabi daw yung employer. Ang bahay na ito ay para sa iyo. Ang bahay na ito ay para sa iyo. Sabi daw yung employer, ay, malaking pagsisisi sa kanya. Dahil ang material na ginamit niya, temporary lang. Hindi niya ginawa yung talagang magandang bahay. Kundi basta matapos. Hindi niya alam na maibibigay pala sa kanya. Kung minsan ganun tayo, basta gawin natin, basta kumanta tayo, ang importante, no? Gawin natin ito. Pero wala sa puso. Hindi natin ginagawa yung best natin. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kung hindi ninyo gagawin ang best ninyo na maglingkod sa Panginoon, darating ang panahon na magsisisi kayo. Yes. Dahil sabi ko nga, ang isang bagay na pinakamahalaga sa lahat ay yung bagay, yung serbisyo mo sa Panginoon. At kung hindi mo gagawin mula sa puso, the key so that the things that you are doing for the kingdom of God will be rewarded is you do it with your heart. Kasama yung puso. Kung kasama ang puso, ibig sabihin, pulido yan. Hindi basta-basta yan. Sana alin
Dahil sabi ng salita ng Panginoon, aanhin mo ang kayamanan kung ang kaluluwa mo ay papuntang impyerno. Diba? Sige, trabaho. Sige lang. Walang pakialam sa paglilingkod. Malayo, marami tayong rason. Kahit sa pagbibigay, sinasabi natin, bakit sa free believers, puros pagbibigay? I tell you, when I was in the Philippines, I gave my 1-year allowance doon sa church sa Pugo, La Union. And God bless me. Even mula noon, mga kaibigan, I'm doubling my tithes. Dinodobli ko ang tithes ko. And God had blessed me. Kaya hanggang ngayon, dinodobli ko pa rin. I love to give it to the Lord. Because I want to be part. Habang ako'y nagpapastor, gusto ko din, kaparte pa rin ako sa trabaho ng Panginoon. Kahit sa pagbibigay. Di naman ako nagkukulang. Sabay-sabay yung kapatid ko. Pero hindi namin alam kung paano minimit ni Lord. Sabay-sabay yung pagka-opera, tapos yung kapatid ko sa La Union, nag-bill siya ng 700,000. Pero kumilos si Lord, it went down. It went down to 35,000. Kaya kung pagbibigay ang pag-uusapan natin, I love to give to the Lord. Walang time kasi. May testimony ako kung paano ako i-bless ni Lord. Kahit pa paano. Kaya palagi kong sinasabi, walang malulugi sa tunay na paglilingkod sa Panginoon. I guarantee you. But if you will not do your best in serving God, take note. There will be a time that you will just piling up regrets. Why? Hindi ninyo ginawa ang best ninyo kay Lord. Yeah? Kung hindi ninyo gagawin ang best ninyo sa serbisyo ninyo, may panahon na magkakamada kayo na lang ng pagsisisi. Pero tandaan natin ito, lahat ng pagsisisi ay palaging nasa huli. Pero, if you do your best, God will bless you. Kung paano i-bless ng Panginoon si Isaac na nag-obey, God will bless us also. You know why? Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. If God did it before, God can do it to His people today. Yes, because if God said, He meant it. Our God is not a man that He should lie. If He said it, He meant it. He never failed His word. But He will accomplish kung ano ang sinabi niya. Amen? Kaya, purihin po ng ating Panginoon at salamat dahil nandyan kayo pa rin. Amen? So, I would like us to stand and we will pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa oras na ito, before I will pray for all of you, kahit kayo nandyan sa online, before I will pray for you, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, sabihin mo kay Lord, ano man ang kabigatan mo ngayon, ano ang burden mo ngayon? Sabi ng Panginoon, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Jesus is here with us.
God knows your heart. God knows your problem. God knows your situation. And God want you to be set free. God want you to be healed. God want you to be strengthened. God want you to be empowered so that you could continue to go. Continue to do well for the kingdom. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Wala pong distansya sa Panginoon. Kaya kahit saan ka man, God can do, God can work, God can do miracle, God can even touch you even right now. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Sabihin mo kay Lord kung ano ang problema mo. Sabihin mo kay Lord kung ano ang sitwasyon mo. Sabihin mo kay Lord kung ano ang kalagayan mo. But never, never go back to Egypt. Never, never go back to Egypt. Have that faith like Isaac. Obey the command of the Lord. Act on it and have that faith. And continue to be faithful for what you have started in your service. Continue to serve God until you become, until you reach. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak. Nandito sila, Panginoon, sa iyong sanctuary. Kahit na nandoon sa online, Panginoon, alam mo po ang kalagayan ng bawat isa. Alam mo po ang kanilang problema. Alam mo po ang kanilang sitwasyon. Pero nandito kami sa iyong presensya, Panginoon. Dahil ikaw po ang kasagutan. Ikaw po, Panginoon, ang katugunan. Ikaw po, Panginoon, ang kasagutan, ang kailangan namin. Lord, you can pour out water from heaven. You can pour out, you can do miracle. You can touch your people, O God, as they will look up unto you, Lord. Oh God, whatever burden that they have right now, in the name of Jesus, kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus, set them free. Set them free from any bondage. Set them free from any crisis. Set them free from any sickness. Set them free from any works of the enemy. In the name of Jesus. Hurabashanda da 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 da. Hiarabasokorabakanda da 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 da. Let your touching power be upon them. Touch them even right now, Lord. Touch them even right now. Fill them with your power. Fill them with your Holy Spirit. Fill them with your authority. In the name of Jesus, fill them, strengthen, empower them. In Jesus' name, just receive in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, just receive in the mighty name of Jesus. Oh, Rabashanda da 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 da. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move upon your people. Holy Spirit, move. Fill them with your power.
Fill them with your anointing. Set them free from the works of the enemy. And let your power grip them, oh God. And fill them and empower them, Lord. In the name of Jesus. Oh, Rabashanda da 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 da. Oh, Rabasukurabakanda da 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 da. Oh Lord, let your touching, oh God, be upon your people. Let your touching power be upon them. Father, I pray, oh God, that even right now, Lord, let your touching power be upon them. Grip them, Lord. Grip them with the hollow of your hands. Grip them with the hollow of your hands, Lord. And let your strength, oh God, and let your Holy Spirit continue to fill them. Empower and strengthen them, Lord, that they might continue, Lord God, to walk with you. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, ano man ang krisis sa buhay namin, Ikaw ang solusyon ng lahat, Panginoon. Ikaw ang kasagutan ng lahat, Panginoon. At inaangkin namin ang kasagutan. Sa oras na ito, inaangkin namin sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, we receive your blessing. We receive your release. We receive your Holy Spirit. We receive your empowerment. We receive your authority. We receive your healing. We receive your miracle. We receive your rain from heaven. Oh, Rabashanda da 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 da. Oh, Rabashakarabakanda da 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 da. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na may ginawa ka sa buhay namin. Father, we submit everything unto you. We submit everything unto you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for your healing. Thank you for the release, oh God. Thank you for the deliverance, Lord. Thank you for the restoration. Thank you for blessing us, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name. We bless you, Lord. Hallelujah. Father, cover your people. Cover your people, Lord. Cover them by the blood of the Lamb, by the power of the Holy Ghost. Cover their family, O Lord. Cover their family. And Father, we pray for salvation. We declare salvation upon our family, Lord. We declare salvation upon our loved ones, O Lord God. For we know, as you have promised, that if you are faithful, you are also faithful. Father, thank you. Bless your people, O Lord. Bless also their works, O God. Alam po namin, Panginoon, na sa iyong kapangyarihan, there is always rain in your hands, Lord. Father, we bless you. You are the source of rain. You are the source of blessing. So, Father, thank you for blessing us, O God. Father, we glorify you. We give you the glory, O Lord, honor and thanksgiving. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Pwede po tayong maupo at balik ko po sa MC natin.